Um, main na ginawa ko doon ay ipahayag ang salita ng Panginoong Diyos at mag-testify. Tinestimony ko ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay, kung paano naging mahabagin ng Diyos sa aking buhay. Sa message natin ngayon, ang title is From Mercy to Worship. The Journey of a Grateful Heart. At base sa passage na nabasa kanina ni Brother Carlito. Sa next na slide, nung one time, nasa airport ako at medyo matagal-tagal pa yung flight. Trinay ko yung magpamasahe sa mga bulag. Ito yung kanilang mga ginagawa, na mayroon silang massage na ganyan na upuan. Tatalikod ka, haharap ka, imamassage kanila. Pero ini-imagine ko yung kalagayan ng kanilang mata, na araw-araw ang nakikita nila ay kadiliman, madilim. Okay. At kung titingnan niyo sila, iba yung buhay nila. Kasi hindi sila normal na katulad natin na nakakakita. Kung subukan natin pumikit ng buong araw, kaya-kaya natin. Yung kwento na nabasa kanina ay patungkol sa isang bulag na naipanganak siyang bulag na hindi niya nakikita ang liwanag. Pero nahabag ang Panginoong Diyos sa kanya. Sa pamamagitan ni Jesus, bandang huli, nagpuri sa Panginoon ang bulag. Tingnan po natin sa John chapter 9 verse 6 to 7 ang kwento na nabasa kanina. Actually, pinagdidibatehan ng mga apostles yung sitwasyon ng bulag. Sa verse 1 to 5 ng chapter 9 ng John, nung nakita ng mga disciples yung bulag, mga theologians sila, mga theologians, nagdidebate sila. Sino ang may kasalanan? Bakit bulag ang taong ito? Dahil ba sa kanyang kasalanan o dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang? Take note. Yun po ang theology nila at that time. Pag ikaw ay naipanganak na bulag, may nagkasala sa inyo. Parusa yan sa inyo. Kaya, ang tawag ng mga Pariseo sa bulag na ito ay makasalanan. Okay. Nung siya ay napagaling, ang tawag pa rin sa kanya ay makasalanan kasi yun yung theology nila, ang doktrina nila at that time, which is pinabulaanan ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ang kanyang magulang, hindi siya ang may kasalanan, kundi maipakita ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. At habang may araw, magtrabaho tayo. Parang sinasabi niya, wag lang magdiskusyon, wag lang magdebate, magtrabaho naman, maraming nangangailangan dyan, katulad ng bulag na ito. Okay, wag nating pagdebatihan to. Tulungan natin. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, Jesus spat on the ground and made mud with the saliva and spread the mud on the man's eyes, saying to him, "Go wash in the pool of Siloam," which means sent. Kaya, ang nangyari, yung tao na ito, pumunta siya sa lugar ng Siloam, pool of Siloam, at hinugasan niya ang kanyang mata. Pagkahugas ng kanyang mata, nakakita siya. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay naipakita sa pamamagitan ng pagpapagaling ni Jesus. Very interesting kasi ang ginamit ng Panginoon ay mud at saka saliva, Okay. Pwedeng walang gamitin si Jesus Christ. Pwede rin na meron. Kaya pag nagkakasakit tayo, pwedeng wala siyang gamitin, pwede rin gamitin niya ang mga medicines. So, yun yung way ng Panginoon para mapagaling
ang tao katulad ng bulag na ito. Ang tao na ito ay matindi yung problema niya, pero tinulungan siya ni Jesus Christ. Katulad ng inawit natin kanina, si Jesus ang lahat sa buhay. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Hallelujah. Sa case ng tao na ito, nilutas ni Jesus ang kanyang problema, yung kanyang paningin. Ang tanong natin sa message ngayon is, how does a grateful heart progress from receiving mercy to offering worship? Una, a grateful heart acknowledges Jesus' help. Pero ang titingnan natin dito, yung pagtingin ng tao na ito kay Jesus bilang isang tao. Sa John 9:10-11. Sa next na slide, makita natin yung sabi ng mga tao. Nung nakita nila yung napagaling, na-amaze yung mga tao. Isn't this the same man who used to sit and beg? Kasi biglang, di ba dating nandyan yan, humihingi, bulag siya. Bakit ngayon nakakakita? Sabi ng iba, oo, siya nga. Sabi ng iba naman, no, he only looks like him, kamukha niya lang. Pero sabi ng tao, I am the man. Ako yun. Ako yung dating bulag na nakaupo at humihingi, namamalimos. Ito yung sabi ng tao na yon. Kung ikaw yan, sabi nila, paano ka nakakakita ngayon? He replied, the man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to the Siloam and wash. So I went and washed and then I could see. Okay. Sa point na ito, kinikilala ng tao na napagaling kung sino yung nagpagaling sa kanya. Para sa kanya, the man they called Jesus. Siya yung mabuting tao. Mabuti yung puso niya na pinagaling niya ako. Kinilala niya si Jesus. Totoo po na si Jesus ay tao. Pero tingnan po natin yung pag-progress ng pagkakilala niya kay Jesus. Nag-umpisa na sabi niya, yung taong ito, mabuting tao siya, pinagaling niya ako. Meron ding kwento sa Biblia, sa New Testament, yung 10 ketongin na lumapit kay Jesus. Humingi sila ng awa. Sabi nila, Jesus, have mercy upon us. Then, nahabag si Jesus. Pinagaling niya. Sabi niya, okay, pumunta kayo sa saserdote. Habang sila ay naglalakad papunta sa templo, nagulat sila. Gumaling na tayo. Gumaling na. Yung siyam, nagtakbuhan sa kanilang pupuntahan marahil sa kanilang mga pamilya, kanilang mga kakilala, para sabihin na sila ay napagaling na, magaling na sila. Pero may isa. Ang unang ginawa niya ay lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at nagpasalamat kay Jesus. Kasi si Jesus, siya yung nagpagaling sa kanya. Very interesting kasi pinakita dito ang kabutihan ng Diyos, kabutihan ni Jesus sa tao. Pero iilan lamang ang babalik sa Kanya at magpasalamat at sambahin siya. Sa dinami-dami na binigyan ng Panginoon ng kanilang buhay, iilan ang sasamba sa Kanya tuwing linggo. Iilan ang darating sa simbahan para magpasalamat sa Panginoong Diyos. Pero kasama tayo mga kapatid, sa katulad ng mga bulag na ito, na kinikilala natin na si Jesus
ay naging mabuti sa atin. Can you say amen to that? Palapakan natin si Jesus. Hallelujah! Sa anniversary po natin sa July, first week of July, magse-celebrate tayo ng ating anniversary. 25th anniversary. Silver anniversary. Kumbaga, ito yung birthday ng Emmanuel Christian Church. And ang celebration natin ay pasasalamat sa Diyos. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Nagse-celebrate tayo. Ngayon, last Sunday, nagkaroon kami ng meeting sa mga leaders at kinuwenta approximately kailangan natin ng 60,000 para dito sa ating celebration. At ang aming pinagkasunduan ay yung mga leaders muna mag-pledge. Okay. Kung sino yung mga pinagpala mga leaders, mag-pledge sila kanilang pasasalamat para sa celebration na ito. And then i-announce natin ngayon sa mga members na kung kayo rin po ay pinagpala ng Panginoong Diyos at nais ninyong magbigay ng offering para dito sa celebration, kasi maghahanda tayo, magse-celebrate tayo kasi binigyan tayo ng ilang taon ng Panginoon? 25 years and counting. At hanggang ngayon, narito tayo. Hallelujah! Kaya dapat tayo'y magpasalamat at mag-celebrate. Kaya kung meron tayong offering para dyan, ibibigay po natin kay Sister Grace. Very specific para dito sa ating anniversary celebration. Sabi ni John Newton, siya po yung dating, ang kanyang trabaho ay kinukuha niya yung mga black slaves sa Africa at ibebenta niya sa Amerika. Kaya dumami yung mga black sa Amerika, dati mga slaves yan. Ang trabaho niya ganyan, huhulihin niya yung mga nandoon sa Africa, dadali niya sa Amerika. Pero binago siya ng Panginoong Diyos. Naging Kristiyano siya. Give up na niya yung trabaho na yon kasi nakita niya yung masama yon na trabaho. Nung matanda na siya, kinompose niya pa yung Amazing Grace na awit. Tapos nung matanda na siya at nag-uulyanin na siya, ito ang kanyang sinabi. Although my memory is fading, I remember two things very clearly. I am a great sinner, and Christ is a great Savior. Hallelujah. Praise the Lord. Yung inawit natin kanina, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mong umawit. Kaya ngayon, ang puso't isip ko, iisang sinasambit. Ang pagpupurit, pasasalamat, ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay, Jesus. Hallelujah. Pangalawa, tingnan po natin yung pangalawa na point natin. A grateful heart grows to honor Jesus boldly. Dito, sinabi ng tao, si Jesus ay isang propeta. Okay. Nag-progress mula sa Jesus, the man called Jesus. Ngayon, sabi niya, siya ay isang propeta. Nag-progress yung pagkakilala niya kay Jesus. Sa next na slide, yung mga Pariseo, challenge nila yung pagpapagaling ni Jesus sa tao na ito. Kasi, hindi sila makapaniwala na ito nga yung tao, yung dating bulag. Pinatawag pa nila yung kanyang mga magulang at sinabi sa magulang, itong habay anak ninyo. Bakit siya nakakakita ngayon? Dati bulag siya. Sabi ng kanyang mga magulang, ang alam namin, anak namin yan. At talagang naipanganak siyang bulag. Kung paano siya gumaling, sino nagpagaling sa kanya, hindi namin alam. Tanungin ninyo, kasi
may edad na siya. Okay, so takot daw sila, no? Pag may nagsabi na si Jesus ay Kristo, itinitiwalag sa sinagoga. Ang sinagoga, yun yung gathering mga Jewish para sa kanilang pag-aaral. Katulad natin ngayon, nag-gather tayo sa hall na ito. Now, ito ang sinabi ng tao sa next na slide. Then they turned, yung Pharisees turned again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. Okay, so sabi ng mga Pariseo, ikaw talaga, anong masasabi mo sa taong ito na nagpagaling sa'yo? Ang sabi niya, the man replied, he is a prophet. Okay. Ang prophet po, mga kapatid, sa Old Testament, tinatawag silang mouthpiece of God. Sila yung sugo ng Diyos para magsalita. Kung ano yung mga sinasabi ng Diyos, sasabihin nila. So meron silang divine authority. Sila ay sinugo ng Diyos. So ang pagkakilala ng tao na ito, who was born blind, na pinagaling ni Jesus, si Jesus ay isang propeta. In contrast sa mga sinasabi nito mga Pariseo, ang propeta namin ay si Moises. Okay. Yung taong yan makasalanan. Si Moses ang aming sinusunod. Pinapakita dito na Jesus Christ is even greater than Moses. May mga miracles na ginawa ng ang Diyos through Moses, pero mas grabe ang ginagawa ng Diyos through Jesus Christ. Sa next na slide, sabi dito, a second time they summoned the man who had been born blind. Give glory to God by telling the truth, they said. We know this man is a sinner. Very interesting kasi pinipilit nila yung tao na to. Give glory to God. Okay. Kunwari, they give glory to God daw itong mga Pariseo. Pero ang tingin nila kay Jesus, isang makasalanan. Mali po ang kanilang mga theology. Mali po ang kanilang katuruan patungkol kay Jesus. Tinitingnan nila si Jesus bilang isang makasalanan. Pero sabi ng tao, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I know, I was blind, but now I see. Hindi ko man alam yan, yung mga katuruan na yan. Pero ang alam ko, ako'y dating bulag at ako'y nakakakita na. Dito may ipapakita yung tinatawag na the power of subjective experience. Dahil naranasan mo, ipaglalaban mo, kasi naranasan mo. Hindi man maniwala yung mga Pariseo, pinaglalaban niya, kasi naranasan niya. Nakikipagdiskusyon siya, nakikipag-argue siya. Pinipilit siyang sabihin, mali siya. Pero sabi niya, one thing I know, I was blind, but now I see. Dahil naranasan niya si Jesus, ang habag ng Diyos sa kanyang buhay. Sa next na slide, then they ask him, what did he do to you? How did he open your eyes? Okay, tinatanong siya uli. Sabi niya, I already told you, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? Nangangaral na siya, no? Pinagtatanggol niya si Jesus. Parang sinasabi niya, ako isang disciple ngayon ni Jesus. Gusto niyo bang maging disciple ni Jesus? Okay. So he was arguing for Jesus. Then they hurled insults at him and said, you are this fellow's disciple. We are the disciples of Moses. We know that God spoke to Moses. But as for this fellow, we don't even know where he comes from. Now the man answered, now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind.
If this man were not from God, he could do nothing. Okay, mga kapatid, makikita po natin dito yung argumento ng mga Pariseyo at ng pinagaling ni Jesus. Ang maganda dito sa pinagaling ni Jesus, ang kanyang ipinagmamalaki ay si Jesus. Dahil siya ang nagpagaling sa kanya. Sa next na slide, ito po si Mel Gibson. Siya po yung very famous noon sa Braveheart, nung kapanahunan namin. Dami niya mga magagandang movie, ano? And then, sumikat yung The Passion of the Christ, ano? After that, nagkagulo-gulo yung buhay niya. Kagulo-gulo yung buhay niya hanggang sa iwanan siya ng asawa niya, nahulihan siya ng droga, okay, hanggang sa talagang lugmok na siya. Pero ang kwento niya, sa isang hotel, siya ay nananalangin sa Panginoon at nagpe-pray siya. Humihingi ng habag sa Panginoon. Sabi niya, suddenly naranasan ko, buhay si Jesus sa aking buhay. Pinatawad niya ako. Naranasan ko yung biglang-bigla na nawala sa puso ko yung mga bigat na aking dinadala. Naging mahabagin ng Diyos sa akin. And then, naging tahimik siya sa kanyang pananampalataya. Siya ay nagpupunta sa simbahan, nagbalik loob sa Panginoon. Pero after some months, nagte-testimony siya. Sinasabi niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Hindi makapaniwala yung marami sa kanya. Sabi nila, kanyang cover up lang yan dahil sa gulo ng buhay niya. Pero sabi niya, sa totoo lang, naranasan ko ang Diyos, ang kanyang habag, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagliligtas sa akin. Kaya kahit sa kanyang movie, gumawa siya ng movie ito, Hacksaw Ridge. Magandang panoorin. Siya yung it is based on a true story. Pagkatapos, dinirect niya after na naging Christian. Pinakita dito yung isang tao na during the World War, kailangan nilang makipaglaban. Pero para sa kanya, hindi niya kayang bumaril, hindi niya kayang pumatay. Pero nandun lang siya. Ang ginawa niya, siya yung tumulong sa mga nasugatan. Siya yung nagligtas sa kanila. Hindi man siya yung nakikipagbarilan. Pero umaakyat siya, kinukuha niya yung mga sugatan at binababa mga kasamahan nila. Ang dami niyang nailigtas. So pinapakita dito ni Mel Gibson na ganon ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pinipresent niya kahit sa movie ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang kanyang pasasalamat at pagpupuri sa pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay. Bandang the next na slide, ito po yung last na point natin. Basahin natin sabay-sabay. A grateful heart matures into surrendered worship. Jesus as Lord. So una, ang tingin ng tao, the man called Jesus. And then, he is a prophet. Pero ngayon, tawag niya kay Jesus, Lord. And then, he worshiped Jesus. Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" Okay. Tingnan po ninyo yung sabi ni Jesus Christ, Son of Man. Yung tawag ng tao sa kanya, man called Jesus. Pero sabi ni Jesus Christ, I am the Son of Man. Referring to the Old Testament na kasama ni na Meshach, Shadrach, and Abednego. Nung sila ay itinapon sa apoy, may pangatlong
ay may pang-apat na tao. And he looks the Son of Man. At yun ang Panginoong Hesukristo. He is the Son of Man. Ito yung tanong naman ng tao. Who is he, sir? The man asked. Tell me so that I may believe in him. Jesus said, you have now seen him. In fact, he is the one speaking with you. Then the man said, Lord, I believe. And he worshiped him. Nakita po natin yung pagpaprogress ng pagkakilala niya kay Jesus. He worshiped Jesus. He believed in Jesus. Sa next na slide, nung nakita ko yung painting na ito, ang ganda siya. Parang nag-spark, parang makikita nyo yung supernatural power na yung bang binuksan ng Panginoon ang mata niya, supernaturally. Pero, ang nakita ko rin dito, yung spiritual blindness ng tao nabuksan. Actually, double healing yung nangyari. Hindi lang physical healing, kundi spiritual healing ang nangyari sa taong ito. Nag-progress yung pagkakilala niya kay Jesus. Hindi man biglaan, step by step, nabuksan yung kanyang paningin. At marami sa atin yung ganon. Hindi man biglaan na nakilala natin si Jesus. Pero binubuksan ng Panginoon progressively ang ating spiritual na mata. Hanggang sa ngayon, lalo nating nakikilala si Jesus. Lalo tayong nagmamature. And as we mature, lalong tumitindi yung pananalig natin kay Jesus. At hindi tayo magsasawang magpasalamat at sumamba kay Jesus. Kaya yung passage na ito, mga kapatid, ay invitation para sambahin si Jesus. Katulad ng taong ito, nakaranas ng habag ng Diyos. Nabuksan ang kanyang physical na mata. Physical blessing. Pwedeng material blessing. Pero much more, spiritual blessing. Mga kapatid, tayo rin po ay pinagpala ng Diyos sa maraming paraan. But the best, binuksan niya yung ating spiritual na mata para lalo natin makilala si Jesus. Hallelujah. Ito po si Pastor Jonathan, isang pastor. Ngayon ay nagmi-ministry sa mga Muslim dito sa may Kadiwa sa Dasmariñas. Ang testimony niya, nung nag-aaral siya sa MSU sa kanilang lugar, Ilagan, sa Lanao, may isang missionary na nagtuturo sa kanila. Required silang umaten kasi nakatira sila doon sa dorm. Pag nasa dorm ka, kailangan mong umaten ng Bible study ng Koreano na ito. Galit na galit daw siya sa Koreano kasi ang boring daw. Parang ayaw niya. Sabi niya, Katoliko ako. Talagang hindi ako magbabago. Ito yung pagkakilala ko kay Jesus. Ay Diyos, ayaw ko magbago. Pero one time, in-invite siya at yung mga kasamahan nila na meron sa isang retreat, sa isang resort. Okay, sabi niya, okay, sinong gustong sumama? Magre-retreat tayo doon ng 3 days, free ang swimming pool, free ang tirahan, free ang pagka-free lahat, dituwang-tuwa sila, no? Okay. Kahit daw nandoon siya, ayaw pa rin niya makinig kasi boring, gusto niya na masaya siya sa swimming, masaya siya sa mga ginagawa, laro. Pero pagdating ng lesson ng Bible study, close daw yung kanyang tenga. Ayaw niya talagang pakinggan daw. Akala niya tapos na raw yung sa gabi na yon. Akala niya matutulog sila. Pero sabi daw ng missionary, hindi, pasok kayo dito sa hall, mag-pray tayo, mag-pray. Okay. At sumunod sila. Pero sa time na yon, nagtanong daw siya habang siya ay nagpe-pray.
Who are you, Jesus? Yun daw ang tanong niya. Who is Jesus? Nung itanong niya raw yon, bigla siyang umiyak. Naranasan niya kakaibang parang mainit na bumuhos sa kanya, sa kanyang puso. At nabago ang lahat nung magtanong lang siya, who are you, Jesus? At nagpahayag ang Panginoon sa kanya. At iyak nang iyak siya sa kanyang prayer. Tapos na raw sila lahat doon. Nandun pa raw siya, naiyak nang iyak, na nagpe-pray. At tinawag na siya. Akala nila natutulog siya, pero actually, iyak daw siya ng iyak na nagpe-pray dahil na-encounter niya ang Panginoong Jesus. At simula nun, nabuksan ang kanyang spiritual na paningin. Naiintindihan na niya yung mga mensahe. Hanggang sa nag-decide siya na mag-aral sa PTS at ngayon nagpapastor. At tinuturuan niya yung mga batang Muslim para makakilala rin sila sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, every Sunday, tayo po ay naiipon dito para i-celebrate natin ang kaligtasan, ang kabaitan ng Diyos. Narito tayo para sambahin si Jesus.